Kaninang 7:10 ng umaga ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Emong at tuluyan pa ito na mas humina from tropical storm. Ngayon ay ito ay isa na lang na tropical depression. Nananatili ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero posible pa rin ito na magkaroon ng contribution dahil sa ikot niya na counterclockwise ay hihilahin niya yung moisture na nandito at mas paiigtingin niya yung ating southwest monsoon. Although indirect yung contribution niya, pag lumayo pa ito ay mananatili pa rin itong southwest monsoon na makakaapekto sa ating bansa. Itong si Bagyong Emong ay merong international name na Komay na ang ibig sabihin ay isang uri ng damo galing sa itong name na ito galing sa Vietnam. Samantala, meron din tayong minomonitor na severe tropical storm. Ito ay pangalan na may international name na Krosa. Galing naman sa Cambodia yung name na ito at ang ibig sabihin nito ay isang crane. Samantala, yung minomonitor natin nung previous weeks na si Dante ay nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility at gumagalaw ito papalayo sa Taiwan, pa-westward at wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Ang main na nakaka-apekto sa atin ngayon, yung habagat. Ito ay nararanasan natin taon-taon. Ito yung associated sa ating rainy season. Kaya asahan natin kahit na malalayo at wala ng epekto yung mga bagyo sa atin ay nakakaranas pa rin tayo ng mga maulap na kalangitan na mataas yung tsansa ng mga pagulan, lalo na yan dito sa western part ng Luzon, sa western part ng Visayas. Pero sa kasalukuyan ay wala na, mahina na yung epekto nitong habagat at konti na lang yung dinadala niyang kaulapan dito sa Visayas at sa Mindanao.